Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Ating itaas ang lahat ng ating mga concerns, ang ating mga hiling sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, kung saan ating ginugunita ngayong umaga ang kanyang kapistahan. Hihilingin natin sa mahal na ina na mamagitan sa atin upang katulad niya, tayo rin ay magpaubaya, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasama nating hinihiling sa pamamagitan ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio na ang habag ng Diyos upang pagalingin ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga devotees ni Santo Padre Pio na may karamdaman at yung mga OFW overseas Filipino workers natin na may karamdaman na namimintuho kay Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa mga pagkakataong mas pinairal natin ang pride. Hindi tayo nagpakumbaba. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawanin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Guadalupe, Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon.
Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kong lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya itatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Generally, tayong mga tao ay takot sumugal
Ayaw natin ng risks. Hanggat maaari, ang gusto natin, kung tayo'y susugal, kita natin na tayo ay mananalo. Ang tawag ay calculated risks. Pero sa buhay, hindi talaga maiaalis na tayo ay sumugal. Kasi risks is part of our existence. Walang nabubuhay sa mundong ibabaw bilang tao na hindi sumusugal. Case in point, pagpunta ninyo rito, sumugal na kaagad kayo. Ano yung sugal na ginawa ninyo? Nagbiyahe kayo. That is a risk. Anong risk doon? Sa pagpunta ninyo rito, possible na kayo ay madulas, kayo ay makasabit, kayo ay kung ano man, maaksidente. That is a risk. Yung pagtulog ninyo kagabi para magpahinga, it is also a risk sa inyong buhay. Sa pagtulog ninyo, possible na hindi na kayo magising. Yung pagpili ninyo sa inyong nakapareha, that is also a risk. Kasi hindi ninyo sigurado kung yung mapapangasawa ninyo o ang napangasawa ninyo ay tatagal sa inyong relasyon. Walang buhay na walang risks. Bahagi yan ng ating buhay. Sa ating mabuting balitang narinig ngayong umagang ito, ang mahal na Birheng Maria ay nakipagsapalaran din. He took the risk to accept the invitation of the Lord to become the mother of Jesus. Ang laki ng kanyang itinaya. Ano ang mga itinaya niya? Ang unang kanyang itinaya ay ang kanyang buhay. Dahil sa pagtanggap niya sa kalooban ng Diyos, ang kaparusahan niya noon, panahon na yon, sa kanyang ginawa ay kamatayan. Iniris niya ang kanyang buhay. Ang mga babae nung nagdadalang tao, na walang itinuturing na ama o hindi kasal, ay binabato hanggang mamatay. And she took that risk. Iniris na ang kanyang buhay. Hindi lamang yun, iniris din niya ay yung reputation niya. Isipin niyo ang iisipin ng ibang tao sa kanya. Yung stigma na dala-dala niya. Yung kaakibat na pagdusta ng tao sa kanyang kalalagayan, that's a risk. Pero dahil sa kanyang puso na nakababasa ng pagkilos ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang kalooban ang napakabigat na responsibilidad na ito bilang ina ng Diyos sa kabila ng risks na kanyang o na nakaambang sa kanyang buhay. And true enough, because of that risks, naging makabuluhan, meaningful and purposeful ang kanyang buhay. Bilang Kristiyano, mga kapatid, tayo din ay maraming dapat isugal in the name of God.
Ang unang dapat nating isugal ay ang ating puso at isip para sa Diyos. Huwag tayong matakot magpaubaya. Huwag tayong matakot i-risks ang mga desisyon at mga pamantayan natin sa buhay in exchange of God. Huwag lamang tayong palaging survival mode. Ayaw nating tumaya dahil lamang sa takot na baka tayo'y mapariwara. Hindi lahat ng bagay sa buhay natin bilang Kristiyano ay kaya nating tantsahin. May mga bagay sa buhay natin bilang Kristiyano na hindi kayang i-calculate o i-analyze ng ating isip. Pero hindi ibig sabihin na noon, hindi na tayo susugal para sa Diyos. Dapat lagi tayong sumugal para sa Diyos. At ang tamang gauge natin dyan o pamantayan natin diyan ay hindi ang ating isip. Dahil ang ating isip, lagi yung nagkakalculate, lagi yung nag-a-analyze. Ang damhin natin ay yung ating puso. Yan ang ginamit ng mahal na ina na ngayon ay nagpapakilala sa atin na bilang Birhen ng Guadalupe, na hindi man niya fully naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap niya ng alok ng Diyos bilang magiging ina ng Diyos. Ramdam niya sa kanyang puso na may kabuluhan ang kanyang gagawin, kaya nga siya ay sumugal in the name or for God. At ganun din tayo, mga kapatid, bilang Kristiyano. Sundan natin ang mahal na ina na nagpaubaya at sumunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng kagulamahanan. Dahil sinasabi ng kanyang puso na merong kabuluhan ang sumugal para sa Diyos. Kahit pa ito ay hindi ganong kalinaw sa kanyang isip. Ganyan din tayo, mga kapatid, dapat sa ating buhay. Hindi natin o bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano ang risks. Pero sana, huwag tayong matakot na isugal ang ating buhay alang-alang sa Diyos. Sapagkat kapag tayo ay sumusugal palagi in favor of God, lagi tayong panalo, lagi tayong payapa ang kalooban, lagi tayong may puwang para sa Diyos na siyang kailangan natin sa buhay. Baka kaya hindi tayo payapa ang kalooban. Baka kaya hindi tayo makaramdam ng kabuluhan at meaning sa buhay sapagkat baka laging gusto na lang natin tayo ay panalo o tayo ay sigurado. May mga bagay sa buhay natin na di tiyak. At tanging ang tiyak lamang dito sa mundo ay ang Diyos. Sumugal tayo sa tiyak na tayo ay mananalo sa kabila ng risk na ating gagawin sa buhay. Sumugal tayo
para kay Jesus. Sumugal tayo para sa Diyos, katulad ng mahal na ina, upang tayo ay lubusang masundan ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos na siyang ating hinahangad dito sa mundong ibabaw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mga alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain at bibig. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubos at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat sa nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Narakilaan ang lahat, naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa biyaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapatuloy
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hintay kami sa iyong pagbalik. Gabi at araw, kami nananabik. Aming ang sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami Ang isasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Halina, O Jesus, napanalangin ang iyong bayan, palayain ang Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalalo ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa gitna ng
Sasagawa po natin ngayon ang pang-umagang panalangin. Ang lahat po ay tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Panginoon, siya ang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya awitan. Ating papurihan ang batong kubdihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin na may awiting, may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo kalinga niyang mahirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba na sa ilang ng masa. Ito ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila nang nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan di sila daratal. Sa lupang ipinangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simulay, pagkakataong alay, habog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain, nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal, dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak, sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot nami alisin, yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa, ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Ang lahat po ay magsiupo. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadamas sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanlawan. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha iyaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin.
Iyong binayaan na ang mga bansa ay aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Egipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas sa kaitinamin. Sa lupang dayuhan matapos ang tao roo'y palayasin. Ngunit nilinis mo na muna at pinagyaman. Ang piniling lugar sa pagtataniman, doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundok ay kanyang naliliman. Mga punong sedro'y naliliman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat humabang mabuti at umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader? Kung kaya't napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmumula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinamin mo sa iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo't inyong pinalakas. Ito ang sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan ay iyong harapin na ang mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanlawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaya nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita, sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo, at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasanok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo ang mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng may buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ng Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa aliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipa ng trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kadbilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito,
nang sila'y ilabas sa basang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas ko sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikaw'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa Batis Mereba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Egypto. May pagkain ako na handa sa iyo, ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilupulin. Silang namumuhit sa akin na pupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masasarap na pulot, at ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos na wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila ako ang Panginoon. Ako lamang at wala ng iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masingsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa inyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating Jerusalem ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamalas mo ang kanyang kalwalhatian sumasa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Darating Jerusalem ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Hihintayin ko ang aking Diyos at manunubos at ituturo siya kapag siya'y malapit ng aliluya. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Gumawa ng tanda ng krus. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang
at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Hihintayin ko ang aking Diyos at manunubos, at ituturo siya kapag siya ay malapit na. Alleluia. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, at ikinalulugod niya ang makapiling ang mga anak ng tao. Dumalangin tayo ng may pagtitiwala sa Kanya. Ilapit mo kami sa iyo, Panginoon. Panginoong Hesukristo, tinawag mo kami sa iyong malwalhating kaharian. Mamuhay nawa kaming marapat at kinalulugdan ng Diyos sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan. Ilapit mo kami sa iyo, Panginoon. Ikaw na kapiling namin, ngunit hindi nakikilala sa mga tao. Ikaw sana'y magpakita. Ilapit mo kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng kabanalan. Panatilihin kaming banal at malayo sa kasalanan, ngayon at hanggang sa iyong pagdatal. Ilapit mo kami sa iyo, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ilapit mo kami sa iyo, Panginoon. Atin pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ng Guadalupe, ay humihiling sa iyong pagbigyang pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami maging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pagdarasal ng ating pang-umagang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat.